mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na ibigay ko sa inyo. So, ito po sa lahat ng utos, ito lang yung may pangako. So, pinupay nyo ito, may gagawin ako para sa inyo. Ayan, mabubuhay kayo ng matagal. Okay? So, magkana sa amat nila. Isa nga po dating bataan. Yung tatay mo, tapos yung bata, sinusuportan yung dalawa yung tatay niya. No? May alawang sa kanila yung tatay niya, 50,000, buwan-buwan. Eh, ano mo yung tatay eh? No? Pwede mo lang kaya niya. No? Hindi naman siya nakapag-aral talaga eh. Nag-graduate siya ng 1-year vocational event. Yun nga lang kasi mag-discard. So, kita niya sa isang buwan, minimum ay 300,000. Minsan habang million. So, yun ang pinagpapa. Kahit ko yung natin niya, pinag-aral niya, pinagpapa na natin. Malalaki ko lang po mga people. Kasi, siyempre, ako na, kapag-usap ako. So, siyempre, pabulin yan. Hindi pa lang siya pasabi sa akin ay answers. Ay, hindi po kapag hindi talaga. Alright. So, ito yung kaapat na utos. Mayroon na ibig sabihin dito. Ang ikaapat na utos ay pag-utos sa ating mga tungkulin, sa ating mga magulang. Bilang pagtanong sa kanila ng utang na loob. Dalawa ang tungkulin sa klang na utos na ito. At dalawa po. Una, pagsunod. Okay? Sa ating ama at ina. Kailangan natin sundin ang ating mga magulang. Dapat tayong tumalima sa kanilang mga utos at pangunahis. Ngunit maaari natin itanong, dapat ang sundin ang lahat ng kanilang mga utos. Dapat natin linawin na ang Diyos lamang ang dapat sundin sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Okay? So ang Diyos susundin ang manang makinig sa lahat ng panahon. Ang ating ama at ina ay kumakatawag sa Diyos sa ating mag-anak. Subalit sila yung mga tao pa rin. Dahil dito, may hangganan ang pagsunod sa kanila. Alright? Hindi sila Diyos, kaya ang utos nila ay hindi kailangang sundin lagi. Ano ibig sabihin nito? Ang unang hangganan ay ang kalooban ng Diyos. Hindi dapat sundin ang utos ng magulang na salumat sa utos ng Diyos. Pinutusan ka ang nakaw. Okay, tayo pa. Alright? Ang pagsuway sa Diyos ay isang kasalanan. Hindi maaaring gamitin dahil ang sumusunod lamang tayo sa ating mga magulang. Utos ko ni Papa eh. Utos ko ni Papa. So ang Diyos, yung may hangganan at ang hangganan ay ang kalooban ng Diyos. Hindi pwede nagigita sa kalooban ng Diyos. Ano man ang iutos ng magulang. Okay, so may hangganan po yan. No? So, pangalawa, ikaroon ng hangganan ay ang bulang ng anak. Malinaw din po yun sa batas. Sa Philippine Family Code, ang isang tao umabot na sa bulang na 25 years old ay maaari na mag-asawa kahit labang ito sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. 25 po. No? Ito ay nagsasabi pagpuntok sa bulang na 25 taon, natatawagin natin sapat na bulang, wala nang patungkulang sumunod sa mga magulang ang tao. Ano man ang iutos nila, hindi na tungkulin ng anak na sundin. Pag 25 years old na siya. Okay? Yan po ang batas. Okay? Kaya nga, ang pagnanais ng magulang para sa isang anak ay mayroong manang sapat na magulang ay hindi na itinuturing na utos. Payo na lang. Nasa iyo. Desisyon mo yan. Sabi
Okay? So, 25 na po yung, kasi di ba sa batas? Below 18, hindi pwede makasal. Okay? Gustuin mo ng mga magulang. Basta 18, di ba 18, hindi pwede. 18 to 21, pwede kung may pahintulot ng magulang, yung tinatawag parental consent. Alright? May pahintulot ng magulang, ay hindi pwede. 21 to 25, may tinatawag parental advice. No? So, iba po ang consent sa advice. Ang consent, pag walang consent, hindi talaga pwede makasal. Ang advice, pag ang advice ay sanumat, i-delay ng civil registrar ang pag-i-issue ng lisensya ng 3 buwan. After 3 months, kung mapilit pa rin, wala na magagawa yung civil registrar. Bibigyan na niya ng lisensya. Yun po ay parang advice at consent. Ang consent, hanggang walang consent, walang kasal. Ang advice, pagkalipas ng 3 buwan, at tutol pa rin yung magulang, pero wala na sila magagawa. Nakalagpas na yung 3 buwan. At yung 3 buwan kasi parang ayaw ng magulang, yung parang isip-isip na kayo. Pero kung 25 na, abay wala na talaga makakapigil yun kahit sino. So, yun po. Okay? So, yun yung sinasabi nga dito. So, payo na lamang ang utos kahit magalit man yung nanay. Lumagar po kayo. Wala din po kayo sa lugar eh. Wala po kayo sa lugar. Okay? So, malaki na po ako, no? Okay? Yes, brother. Pinirmahan ng parents nyo. 21 to 25, to 20, to 25, ay may form na pinirmahan ng magulang. Yung advice. Yung advice form. Okay. Ayun, pag wala na, okay. 25 na, problema mo ng buhay mo. Wala nang consent. Basta huwag kami sa akin kung pakasal. Hindi na pwede. Pag hindi ka na pakasal, teka, kasi kami ano? Ay, hindi kayo. Gastos po namin ito pa. Ay, yun ang pwede ano, halimbawa. Nakatira sa bahay. No? Abay, teka anak, kung umuwi kayo madaling araw, hindi pwede yan. No? Hindi pwede yan. Kung gusto mo magsalini ka. Pero hanggang nakatira dito sa pamamahay ko, ay hindi tayong rules. Kasi bakit ito? Kung ayaw mo yung aking patakaran, sumugod ka. At hindi kita pipigilan. Sumugod ka. Pero hanggang dito ka nakatira, meron naman tayong mga rules, pag hindi ay nakagulo ng bahay na ito. Nagdadala ka ng kung sino-sino babae sa bahay. Okay, teka, sandali ako. Pagmamahay ko ito ka. Okay, yan. So, meron tayong 40 rules. Kasi nandito ka sa bahay ko. Ayaw mo sumunod, bumukod ka. Wala ka. Pero kung yung isa akin, upang ha? Nag-condo, may naman sa'yo ng pagbayad. Tapos, teka, sandali. Sakit mo yan. Okay? So, hindi ko na pwede kasi siyempre, may control yung magulang hanggang may mga ganyan, di ba? Pero, depende na po yan talaga sa usapan ng mga magulang. No? Wala na naman. Alright. Ang ikalawang pagpulin ay paggalang. So, pagsunod ang unang paggalang. Paggalang sa apat ina. Ito'y walang hangganan. Kahit ilang taon ka na, ikagkakalago pa rin ang magulang mo. Alright? Hindi mo pwedeng bastusin ang magulang mo. Okay? Dapat igalang lagi ang amat ina. Kasama ng paggalang pag-aalaga sa magulang sa kanyang pagkakasakit o katandaan.
Hindi mo pwedeng pabayaan ang magulang mo pag tumanda na. Alright? Kung tuloy pang mga magulang, marunong kasi nag-ipon. Kaya sa pagtanda, oo, nandun yung mga anak sa mga desisyon, pero yung gastos, ano, pero naman ako. Huwag mo kong problemahin. Pero naman ako. Gusto mo ibigyan kita ng isang milyon doon, para sa gastusin mo sa akin. May naipon ako. Kasi di sa akin naipon naman, yung magagaling na magulang, nag-iipon talaga. Kasi lalo-lalo na kung hindi mo kasundo ng ulo ko, ay naku ko, kasi pwede kontrolin ng malugang mo yung paglalabas ng pera ng anak mo. Kaya usually sinasadvise ko rin dito sa mga kinakasal. Ilan ba sa inyo may tungkulin sa pamilya? Kung meron kailangan tumulong. Kasi minsan may mga gano'n eh. Sabi ko, well, una, pag kinasal kayo, yan ang chance para makanaya kayo. Makakasal po ako, almost pero nawas. Pero kaya lang, pag hindi talaga, pag kailangan talaga, sinasabi ko rin, ang mag-aabot yung asawa, hindi yung anak. No, ma, ito po yung tulong namin sa inyo. Kaya ka nang bibigay, yung asawa ko. Kasi mahihiya na yung hindi na mga abuso yung magulang. Pag anak, siyempre. Eh, pag asawa nyo nag-aabot, nakakaya naman sa mga ko. Hindi pa ako na sobra. Nakilit ka sa pumlibo ito, pwede kang doblehin pa. Eh, pag ano lang, mga may iba rin po kami gastos. So, diba? Kaya lang, usually, yun yung mga style. Para hindi maabuso rin yung hindi ko kasi abusado. Isa ako na pang-bisahan. Namatay yung anak, aneurysm, bigla. Ang lakas ng iyak. Iyak na lang, sumiyak yung nanay. Eh kasi, tinubili niya yung anak na kahit may asawa na hindi titigil yung allowance nila. Kaya na yung babae, yung ano kaya, ano pagkakasya yun yung buti siya may trabaho. Pero namatay, talagang lakas ng iyak yung nanay. Hindi namin alam kung bakit naiiyak. Kung naiiyak kasi nawala yung anak. Wala yung anak once. Sabi ko, ano natin, yan, okay? So, pero, buti yung mga magulang na nag-ipon. Alright, may mother, dalawa po caregivers ni Mami, si Peter Numbers, sa bahay na ito, pero yun, so, yung sister ko sabi ko, Ma, akin yung isa, huwag mo sarilihin yung gastos. So, okay. So, yung isa, pinabayaran ng sister ko, isa yung nanay ko. Eh, kasi nanay ko naman nag-ipon niya. So, interest lang yung pera niya. Pagbubuhay na siya maayos na. And so, nag-ipon ko yan. So, yung kuyo. Kaya nga, yung mga ano sa inyo, ipon kayo, parang hindi kayo nakadepende sa inyong manugang. Sa mga manugang po, war kayo. War talaga yan. So, alright. Isa pa, ang alaala ng magulang na pumanaw na ay dapat palang igalang ng anak. Okay? So, yung pumanaw na, yung alaala ay ginagalan. Kung maaari, hindi naman paggalang, kundi pag-ibig ay ipakita ng anak sa kanyang magulang. Pero hindi po obligasyon ang pag-ibig. Hindi sinabing mahalin mo. Hindi po yan ang utos. Ang utos ay igalang. Alright? Kasi minsan mahirap ibigin. Lalo na kung malaki yung pagkukulang ng magulang sa anak. Minsan po mahirap talaga yung kaya hindi maiutos ang ibigin. Pero kung kaya ibigin, mas maganda. Pero yung paggalang ang mahalaga. Ngunit dapat harapin ang katotohanan ngayon.
Ayan. Okay. Ngunit dapat harapin ang katotohanan, hindi ito maipipilit. Kung naging malaki ang pagkukulang ng magulang sa kanyang anak. Inayasan ng tatay. Bumalik na may sakit. Diba? Ay, ako, pwede yung panganay. Bumalik kung may sakit. Kasi ayaw ng alagaan ng kanyang kapit. Hindi nagbalik sa tunay na asawa. Yung asawa naman ay mabait, katikista kasi. Yung mga anak na may galit na galit. Mama, ano ba yan? Bumalik ka ng paalaga. So, yan na ako. Yan na ako. Pinaito naman ako dyan. Hindi mo ka na. Bakit talaga ng pag-ibista mo? Kasi hindi mo lang mabait po tama. Okay, so kalimang utos, huwag kang papatay. Kasi kalimang utos, huwag kang papatay. Ang kalimang utos ng Diyos ay para pangalagaan ang buhay. Ang buhay na tinutubay dito ay buhay ng tao, hindi ng ibang nilalang. Kaya po, hindi kasama dito ang hayop, halaman. Okay? So, ito po ay buhay ng tao. Yan ang tinutukoy. Hindi kasalanan ang pagkitil sa buhay ng hayop o halaman na may magandang dahilan. Siyempre, wala kang magandang dahilan. Pinapapatay mo yung mga hayop na naroon sana. Yung may dahilan ka naman, ikakain kami, kailangan ko yung manok. Lalo na, gusto nyo yung tinuwa ng manok na Tagalog. Yung sinasabi nila. And so, yun. Niluto ng mga anak yung manok ng tatay nila, yung pagsako ng tatay nila. Para natin yung nagawin sa Okay, so, kung may magandang dahilan, hindi po siya problema. Okay, anong pinagbabawal dito? Pagpatay sa taong walang sala. Alright? So, kung walang sala yung tao, kasalanan patayin siya. Kaya, hindi kasalanan ang makakapatay ng kapwa upang ipagtanggol ang sarili. Ipapatayin ako eh! Hindi pinagtanggol mo yung sarili ko, inapatay ko siya. Nag-aabot ako kami yung sa patayin. Kasi baka ako siya nakasap. Okay? So, kasi hindi walang sala yung gusto yung pumatay sa'yo. O kaya, pinaglaban mo ang buhay ng mga sa buhay. Okay, gusto sakal ka ako. Okay? So, may ginawa ko ng paraan. Okay? Sapagat may samang masamang balak ng tao. Hindi siya tao walang sala. May masamang balak. Kaya kung mapatay siya, no, ay hindi kasalanan. Pero dapat, siyempre, no, sabi na nila, kung papalinin mo, huwag naman diretso sa utak. Baka naman sa maaboy, di na. Nakahabot yun, dinarin mo sa paa, hindi nakahabot. Tama na yun. No? Hindi na sinpa mo talaga yung diba? Hindi ka makalimutan. Hindi naman dapat gano'n. Alright? So, kapag ito'y pagkatagot, tinatawag self-defense, hindi po kasalanan ng self-defense. Alright? Kasi mahal mo sarili mo at ang mahal mo sa buhay. Pati mahal sa buhay kasi shoot mo, tatay ako eh. Okay? Ako ang padre de pamilya. Ako ang madre de pamilya. Kukunin ko yun. Alright? May tanong higil sa pangusang bitay. Death penalty. Totoong pinayagan ang bitay sa lumang tipan. May bitay po sa lumang tipan. Ito ay upang parusahan ng gumawa ng anuman-duman na sala at maalis na siya sa lipunan upang hindi siya pamarisan at hindi na niya muling magawa ang kanyang bitay. So, may parusang bitay para sa mga tao na baka pamarisan yung kanilang ginagawa. O baka umulit pa. May mapatay ulit. Okay? So, yun yung bitay. Ngunit sa bagong tipan ay hindi na ito ipinatupad ng Panginoong Jesus. Mababasa sa Ebanghelyo ayon
sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang pagkasala. Alala nito, yung babaeng nahuli sa pakikiapin, dinala kay Jesus. Sabi po sa batas ni Moises, patuhin hanggang mamatay. Ano po gagawin namin? Alright? Ano po gagawin namin? Tingnan mo nga si Jesus. Okay? Ngayon, siyempre, maraming gulo yun. Ang unang-una. Unang huli sa pakikiapin, bakit hindi dinala yung lalaki? Kasi sa utos ni Moises, pati yung lalaki papatayin. No? Eh bakit yung babae na? Hindi ka naman pwede makiapin ng ikaw lang. Kailangan may partner. So, alam mo yung babae lang. Ano? So, sa yung lalaki, bakit pinaalpas? Kaya may problema na dito. No? Kasi lalaki pa yun, kaya pinalpas nyo, kasi lalaki din kayo. Babae lang ito. So yun yung problema dito. Ngayon naman sabi, hindi naman sinabi ni Jesus na okay yung ginawa mo. Hindi. Pero hindi kita parurusahan ng kamatayan. Huwag ka na lang ang magkasal. So para bang sinasabi, naalis na ni Jesus ang parusang bitay. Kasi kung hindi, pinatupad niya yung batas. Pero hindi niya ipinatupad. Okay? Kaya nga po, yung parusang bitay ay inalis. Para pag sinasabi sa bagong tipan, hindi na ganyan. Alright? May mga binago talaga si Jesus. At isa ay ito. Ang pag-alis ng parusang bitay. Okay? So, yan po yun. Ganito ang utos ni Moises. Ang lalaki makiapin sa asawa ng iba ay papatayin. Gayon din ang babae. So, kaya silang papatayin dapat. Eh, yung lalaki na nakawala. Nakawala. Takas. No? Dahil dito, tama lamang ang parusang pamatayan. Ngunit isa ito sa mga utos na binago at binigyang kaganapan ni Jesus. So, isa ito yung sa mga utos na binago niya. Bilang nakilang tagapagpatupad ang utos. Alright? So, higit na makapangyarihan si Jesus kaysa kay Moises. Kaya ako pinagawin. Alright? So, kasi dapat sa Levitico nga, 2010, papatayin silang pareho. Papatayin silang pareho. Okay? Ayon sa katesismo ng Simbahang Katolika, bilang 2267, sa ating panahon ay wala ng kabuluhan ang parusang bitay at dapat na itong alisin. Ang karakter ng tao, kahit ang taong nakasala ng mabigat, ay ganoon na lamang na hindi ito dapat maliitin ng parusang bitay. Kasi ang karakter ng tao ay binamaliit kapag may bitay. Higit pa rito, ang pamamaraan ng mga pamahalaan para ipagtanggol ang kanilang mga mamamayan ay higit na umundan na at talaga mapipigilan na ang paggawa ng masama ng mga may masasamang loob. Actually, sa mga bansang walang bitay, mas kaunti ang krimen. Europe. No? Wala nang bitay halos sa buong Europe ngayon. At hindi ganun karami ang mga krimen. Sa States, pero ang krimen. Patay-patay. Sa ibang bansa, maraming krimen. Kaya hindi ibig sabihin, pag may bitay, mapipigilan. Hindi totoo yun. Kasi sa mga bansa na wala ng bitay, bumabaling yung krimen. Bumabaling po. Kaya nga po, yun yung pinilinaw dito. No? Sabi nila, mapipigilan kapag may bitay. Hindi yata yung statistics. Kasi bisa sa mga senado, lalo na yung mga senado, na pinagsasasabi, ay, so, yun yung, sabi natin ay, pero, pabuya ang galit. Sila ang isa na ng sansin. Okay. Ang pagpatay na pinagbabawal ay ang pagpatay na ginawang may kaalaman at pagnanais. Alam mo, gusto mo. Dahil dito, hindi kasalanan na makapatay ng hindi sinasadya.
kailangan tulungan ng nakapatay ang mga namatayan kahit sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Nabubumo, hindi mo talaga sinasadya. Hindi mo nakita, bakit ba naman naglalakad siya nakaitim? Maitim pa naman siya. Ay, hindi na nakita. So, maitim na, nag-itim pa. Hindi na nakita, no? Pero, kailangan tulungan mo yung namatayan. Maraming anak ko yan. Sige naman. May kaya ka naman, di ba? Oo man. Ayaw mo naman tustusan yung mga anak siguro. Ayaw pa. So, yun, kailangan magtulungan kasi na, wala na yung magtatabuhin sa kanila. Kahit hindi mo sinasadya, nawala. Namatay. Kaya ngayon, yan ay kailangan ito. Alright? Yung maayos na tao. Ang isang labag sa ikalinapuntos ay ang pagpapatiwakan. Suicide. Alright? Ang Diyos lamang ang may karapangyarihan sa buhay ng tao. Siyang nagtatakda kung kailan ito magsisimula at kung kailan ito magwawakas. Kahapon may kasala ko isang empleyado namin sa The Boston Press. Nandun din yung mga datihang, mga kasamahan niya sa trabaho. Marami doon ako din nagkasal. Yung isa nga, sabi ng yung wife, nilulong nga po yung asawa ko ng mga jury niya. Bakit? Bakit daw wala ko kaming anak? So, kasi nasa Diyos yung simula. No? Sabi nga, may iba na, may mga itsura, may pera, marunong, hindi magkaanak. May mga pangit, may mga ekot, kahirap-hirap, kami ng anak. Yung sinasabing anak, gawal lang, may buntis na naman. So, kaya sabi ko dyan, ay, is unfair. Bakit nga ito gano'n? Diba? Marami kayong kinagatin yan. Mga 4 piece. Meron na yan. Diba? Siya din ang nagtatda ng wakas. Kaya ang banal na karapatan ito, hindi maaaring pangimasukan ng tao. Kaya hindi maaaring wakas ng tao ang kanyang sariling buhay dahil lamang sa nais na niya ito gawin. Gusto ko na ang pagbubuwis ng buhay para sa iba ay hindi pagpapatibakal. Okay? Ito ay kabayanihan ng isang tao. So, gusto mong iligtas ang isang tao. Pero sa pagliligtas mo sa kanya, ikaw yung namatay. Pagpapatiwakal ba yun? Kabayanihan naman yun. Yung isang ang pinagabaliches na bata, 18 years old, si Welmar Magallanes, umuloy, talagang niligtas niya yung mga nalulunod sa baha. Mga 30 halos yung naligtas niya. Yung katapusan, hindi na niya kinaya. Pagkatapos niligtas yung isang baby na naanod, siya mismo ang nalulunod na. Pero kapag mo ang tayo, hindi na, parang kapatiro na yun. So, yun yung ano. Kaya nga, nag-buwis na buhay para sa iba, hindi po siya tinutuloy na suicide. Alright? Kaya nga, gano'n. So, ang dahilan ng marami nagpapakamatay ay ang matinding hirap na dinaranas bunga ng sakit. Iba talaga, hindi ko kaya. Isa may dinalaw ko namin isang kaibigan ko, sabi niya, madalang kasalanan ba ito humingi ko sa Diyos na? Huwag ako. Hirap ako talaga ako. Hirap ako na po. Hindi mo po sa pray ni Lord. Yes, po. Ang mercy killing po ay suicide pa rin. Bawal po. Pero siya humingi. O kaya, yung mahal na buhay yung gumawa para sa kanya kasi unconscious na siya. Pero, bawal pa rin po.
cure at care. Cure, pag-promote. Care, pag-aalaga. Ang care, hindi pwedeng alisin. Ang cure, na wala ng dahilan, pwedeng alisin. Okay? So, halimbawa, itigil na yung gamot kasi wala namang matutulungan eh. Hindi na gumagaling. Pwedeng alisin ang gamot. Okay? Pwedeng alisin ang gamot. Eh, yung pagkain, ano ba pinapakain? Eh, hindi naman makasubo. So, anong ginagawa? NGT, nasogastric tube sa ilong. O kaya yung peg, dinidikit mismo yun dun sa intestine, dun sa tiyan, ano? So, nakadiretso yun. Ngayon, pagkain yun. Pag inalis mo ang pagkain, no? So, inalis mo yung gamot, namatay yung tao dahil sa sakit. Diba? Pag inalis mo yung pagkain, namatay yung tao dahil sa gutom. Hindi dahil sa sakit na, dahil sa gutom. Ginutom mo eh. Inalis mo yung pagkain, ito namatay yan. Ngayon, yung pagkain, care yun. Kahit ang paraan ay special, tumatag sa mga tubo. Pero care pa rin yun. At ang care, hindi pwedeng alisin. Pag inalis mo yun, pagpatay na yun. Yung cure, pwedeng alisin. So, yung gamot. Pero may mga ano yan eh. Kasi hindi ko nakikita yung pasunod na slide. Kaya hindi ko alam kung naisa ko yung dito. Meron pong, ito, katapos na report, kasi hindi masabi, no? So, suicide muna tayo. Yung iba po, dahil sa matinding lungkot, matinding lungkot, namatay yung asawa mo. Eh, pagka-mahal-mahal mo, pagka-mahal mo. Alam mo, wala ka na makakatap na kasi buwan mo yun. Ay, tinungkot na nungkot ka. Okay? Sunod-sunod na kabiguan. Bakit talagang sunod-sunod yung tao rin sa kalasa namin? Sunod. Alright? Para bang nawalan ng paguluhan ng buhay mo? Marami sa mga nagpapatibakal ay hindi naman sino ang isip. Kung tunay na clinical depression, ang tawag ng clinical depression, ibig sabihin, ayon sa diagnosis ng psychiatrist, talagang depression ito, clinical. Sakit po talaga yun. Okay? Sakit talaga. Kasi minsan, ginagamit natin ng depression sa maluwang na paraan. Hindi naman pala siyang clinical depression, pero tawag lang natin depression. Ang clinical depression, ayon sa opinion ng doktor. Alright? Kung clinical depression siya, wala na sa tamang pag-iisip yung tao. May sakit siya eh. At kaya nga, yung pakamatay man siya, yun ay hindi mo talaga malaking kasalanan sapagkat wala naman siya sa tamang katinuan. Para magkasala ng pabigat, una kailangan malinaw ang isip. At gusto yung gagawin. Kung hindi na malinaw ang isip dahil lang nasa clinical depression, hindi maitutuloy na kasalanan yung pagkamatay niya. Alright? Kasi nga po, may mga ibang suicidal eh. Ang problema lang talaga nito, kailangan tanggapin nila yung pagpapagamot. Isa akong sa pistal ko natin, umawag siya, Father, may problema yung anak ko. Bakit? Depressed? Usapin ko. Kasi gusto ko makausap para ma-assess. Kasi minsan kaya mo eh. Kung kaya ko, hindi ko usapan na namin. Minsan, pag hindi mo kaya, i-refer ko. Hindi nag-usap na kami, 18 years old yung bata. Sabi ko, ano mo? Depressed ka na eh. Kaya hindi ko alam kung bakit. Kasi ang
sa doktor. Sure ka mo. So, dinala ko nga sa kaibigan kong psychiatrist. No? Sabi nga nung unang session, pagkatapos sabi niya, tinanong siya, sabi ko si Father sa kanatay mo. So, pumasok kami. Sabi nga niya, alam mo, problema ko talaga eh, kasi suicidal ka eh. Pero, bibigyan na kita ng gamot. Tapos yung bata mismo nasabi, Dok, pwede po bang psychotherapy muna? Wala mo na ba? Kung hindi po umubra, pangayag na po ako. Pero, so, okay, umayag yung doktor. Sabi, pero pag tulungan na ano mo, suicidal tendencies mo, pipilit talaga ng gamot. Oo. Pero ano, 4 sessions, 1 month. Okay na siya. Doktor na siya ngayon. At, umukay po siya talaga. Kaya kailangan lang willingness na magpapabot na harapin yung problema. Kasi minsan hindi willing eh. Kaya tuloy nagkakagulo. Okay? Sleep. Napaka. Pwede yung ating video. Wala na. Okay. Alright. So, yun po. Kasi talaga kung tutusin saan, bihira talaga yung malinaw na malinaw ang isip na nagpakamatay. Bihira po talaga yun. Bigyan mo ano ko na gano'n eh. Lahat ng nagpakamatay, medyo naguluhan na. Okay? Hindi na tama ang takbo ng isip. At kaya nga, hindi natin may tuturing na kasalanan yung ginawa niya kasi wala na po sa tamang katipan. Kaya mabuti nga ngayon, hindi na bawal. Nalala ko, hindi pa natin sa pagdating sa suicide, hindi pwedeng presan. Kung gusto mong presan, sa bahay, pag walang ibang tao. Kaya nga, ihintayin pa namin kung alis na rin ang mga nakikirasin. Ang hirap po talaga noon. Kasi parang ang higpit na nag-isip sa dito. Kung tinalakat tayo ng pag-isip, wala na mo ganyan. So, kasi, mababati naman yung pamilya eh. Saka yun na nga, sure ka ba talaga nasa impyerno ang tao ito? Sino nakakatiyak mo? Lalo na kung talagang yung isip ay kung na. Dapat din sa ikalawang utos ang pagigil sa buhay kahit nasa tiyan pa lamang, abortion. Alright? Nagsisimula ang buhay ng tao mula sa pagkabuo niya sa kanyang ina. Sa anumang yugto ng buhay ng tao mula sa pagkabuo, sa anumang yugto ng paglaki ng bata sa tiyan ng kanyang ina, siya ay tao na at may karapatang mabuhay. Alright? So, hindi ko alam ang inyong biological background. Pero kasi ito may medical background. Ano po alam? Nurse, doctor, pharmacist, TT, medical technologies, wala. Okay, sige. Kailan nabubuo ang bata? Pag nagtap po yung ovum at yung sperm. Alright? So, ngayon, ang ovum siyempre galing sa nanay. Alright? Galing sa nanay. So ito, madalas, kung normal ang cycle ng babae, lalabas ang ovum on the 14th day ng ovulation. Okay, day 14. Ang problema kapag irregular o kaya may PCOS, yung polycystic ovarian syndrome. So kapag may PCOS, ayan, hulaan talaga yan. Okay, nang lalabas. No? So, ngayon, so yung ovum, meron siyang 23 chromosomes. Yung sperm, meron din siyang 23 chromosomes. Pag nagtap po ang sperm at ang ovum, usually magpe-pairing yung 23 chromosomes. Pairs po siya.
So, pag nakapasok yung sperm, magkakatapan yung pairs. Hindi yun random eh. So, chromosome 1, yung chromosome 1 lang ng isa hahanapin niya. Chromosome 2. Pag yung 23 chromosomes na pair na, and that takes more or less half a day, mga 11 to 12 hours. Pag nag-pair na po yung 23 chromosomes, buo na yung bata. At magsisimula na siyang lumago. Lalaki na yan. Mula sa isang cell, magdadalawa. Mula sa dalawang cell, mag-aapat. Mula sa apat na cells, magwawalo. No? Ganun po ang paglago ng bata. Ngayon, basta nabuo na, ako na. At kaya ano man ang gawin mo, yan ay abortion na. Okay? Abortion na. So, bakit ba nag-a-abort? Anong dahilan? Una, kahihiyan. Yung tinatawag ethical indication. Alright? Nakakahiya na buntis. Usually sa mag-asawa, wala po ito. Wala naman kasi nakakahiya sa mag-asawa buntis. Minsan nga, ang sasaya pa eh. May nag-text sa akin kaibigan ko, after 4 years, finally, pregnant na yung misis. Kaya nga ang saya-saya nila. Kasi nga matagal din ang pinitay. Ang problema nito kapag hindi kasal, high school pa lang, grade 6, ay naku po, may case kami sa Palo Alto, grade 9, nabuntis, yung classmate. Pagpunta sa bahay, nagalit yung nanay, pinalayas. Mula sa bahay, pumunta sa tulay, pumanod. Problema, hindi namatay. Nawali lang yung leeg. Hindi rin nakunan. So, buntis ko siya ngayon. So, lahat ng nakapulo-pulo ang buhay. So, yung namin naman kasi madalos-dalos eh. Ay, kayo, mas malaki problema niya. Mas malaki problema niya. Kung saan hindi na lang niya. Hindi na yung tapos mo. May dalawa yung teatro sa Makati sa press. Umiiyak sa umaga. Naiyak. Yung anak mo po, nag-graduate, nag-graduate mo. Makakit na sa stage. Ako po, hindi ko mapigilan na hindi umiyak. Tuwa ko talaga ako. Nakita ko, hawak na nila yung diploma. Pinalta na po yung sombrero niya. Ikaw ba ka nakiyak? Yung anak ko po, so, kayo mag-iyakan ko, ano? So, di ba? So, ganon, nakakahiya. Baka matukso, mag-power. Yan ang ethical indication. Pangalawa, kahirapan sa buhay. Nadagdagan pa. 15 na. Yung asawa yung tricycle driver, yung babae, sa bahay na, kaya sa namin ng anak mo, wala sa bahay mo ba? And so, kahirapan. Economic, economic indication. Okay? Pera. Yun ang dahilan, di ba? Pera. Pero hindi naman ako maniwala masyado ito. Kaibigan po ako. Nung unang nagyaya sila para magpasok sa chapter nila, ay pag na sila kaya, ay sige, sabi ko, susundo ka. Di bawag yung card. Kaya niya ako, okay, pag pamapol, may lumabas na babae sa kotse. At ako ang business sa hirap. Ate ako po si Sister Diyosa. Kaya pangalan na, Diyosa talaga. So, ay di pumasok kami sa kotse. Alis na. Di paglabas namin sa Makati ako, pagkakit namin sa highway. Kasi wala na makwento si Sister Diyosa. Ano mo pa pala? Ako po yung grade 4 lang na natapos. Na yung kasama niyo po, ay nakatapos po naman yun ng grade 6. Wow. Ilan po naging anak nyo? Siyang po. Wow. Yan yung kotse, mag-aarain.
CPA po yun. CPA. Tapos business lang sa iyo. Sister Diyosa. Natapos niyo po lahat. Ay sa awa po ng Diyos. Father, lakas na niloob na po at iwala sa Diyos. Ay wala po akong masasabi dyan. Pero talaga, makukulat ka sa kakayahan nila. Kakayahan nila. Kaya nga, economic, akala kulang lang tayo sa lakas ng loob at iwala sa Diyos. Kaya kayo nagpa-abort. Hindi na namin kaya. Sure? Eh, malay mo yung pina-abort mo, yung kayo magpapayaman sa inyo. Hindi mo alam yun eh. Hindi mo alam yun. Santa Catalina ng Siena, 23rd child. Oh, eh pina-abort, ay yung anong santa ngayon na ang laki na nagawa sa bayan, sa simbahan. Hindi mo alam talaga kung sino sa mga anak mo magdadala ng ayusan na swerte. Yung panganay, talaga. Hindi ko yung sure yun. So, malay mo, nasa huli pala. Eh, latak na yun eh. Eh, malay ko na. Hindi basta huli latak. Kaya nga, hindi masasabi. Alright? Third, kabansahan ng taglay ng anak na pinagbubuntis. Yung tinatawag na eugenic, no? So, ewo means maganda, genic, yung pagbubuntis, na pagbibigay. Alright. Natuklasan, hindi problema yung bata. Alright? Wala ka ng kamay. Hindi ka dun sa ultrasound. Wala ka ng paa. So, kita sa ultrasound. O kaya, malaking punso. So, matutukso yung mga magulang na ipalaglag na yan. Hirap mag-alakan. Pero yun na nga yun. Basta magkaroon kayo, malas na. Kung nasa tabi pa ako, may isang tiga, eto si sister, may isang tiga ERC. Alam niyo po ba ERC, sister? Ano ba yung ERC? O, maalam mo yun? Saan? Oo, sa tenement. Yung sa luso. O, maalam mo kung nasaan. Hindi. Pero sa tenement, na tinatawag namin ERC. Ngayon, doon, may isang kaming bata. Dinanganak, walang kamay, walang paa. Kaya lang, siya ang pinakamagaling namin katikista. Natututo siya. Tapos, sinikap niya mag-aral. Tapos, nakipag-agawan. Kasi kaya naman niya, kahit wala siyang kamay, kaya na mag-pumirtos, magbabalat ng saging, magbabalat ng empty, kaya niya yun. Huwag ka din siya lumamoy. Ano mo yung bata eh? So, ibig sabihin, gano'n ba manas talaga? Ewan ko. Pakilanto ko, mas manas yung ito. May nakita ko ng grupo, kasi nagpupunta rin ako sa Apple-Bibutan. Nakatambay namin. Bakit kayo nakatambay? Eh, wala po kami trabaho. Eh, isa ko sa dali. So, tinawagan ko pa yung kaibigan kong manager ng sa warehouse sa Sukat. Papadala ko sa'yo. Kaya mo bigyan ng trabaho? Sure, sir. Ano kailangan sila ng dali? Wala pa. Kaya sabihin lang nila, padala mo. Walang makitira. Matuto tayo na lang dito pa. So, pupunta ko. Pakalina sa bilang araw, nakita ko nakatambay na naman. Bakit tambay? Walang trabaho. Father, yung trabaho pinilay mo sa amin. Ayaw namin. Nag-resign na po kami. Bakit? Eh, Father, warehouse. Mainit. Pinapawisan kami. At saka mo kumatak ang pinapakuha, dumudumi yung kamay namin. Hindi na kayo nakatapos ng high school, ang ate nyo. Yan ang malas. Magkaroon ka na ng paganda, ang malas mo. Kaya na hindi yung kapansanan. Di ba may piloto ka o kamay? So, kapag gano'n eh. Kaya hindi talaga yun. So, eugenic.
medical. May panganib sa buhay ng nanay. Alright? May panganib. Sa alright. Sa Italy, sa Magenta, near Milan, may isang babae, sa ikaapat na pagbubuntis niya, na-realize niya, delikado. At naiintindihan niya kasi siya doktor, siya pediatrician siya. Kaya kinausap niya yung asawa niya, si Pietro, yung kanyang OB, sabi niya, ganito gagawin ha? Gawin niyo ang lahat para mailigtas ang anak ko. Kung kaya niyong iligtas, salamat sa Diyos, salamat sa inyo. Kung hindi niyo kaya, huwag na kayo magkalala. Tanggap ko na ito. Hindi lang pwedeng mangyari na magsasakripisyo ng buhay ng anak ko para sa akin. Kung may magsasakripisyo ako, kasi ako ang ina. At kung pagkatapos niyang mga anak, namatay siya. Kaya lang siya ngayon si Santa Gianna Beretta. Ang canonized po siya sa at nung canonization, nandun yung asawa at nandun yung 4 na anak sa harap ni Pope St. John Paul habang pinuproclaim na nasa langit yung nanay nila. Kaya yan yung medical. So, kaya po, ito yung sinasabi na, kung tutusin, walang anumang dahilan na pwede magsabi, okay lang magpalitan. Okay? Okay lang magpalitan. Pero meron tinatawag tayong double effect. Ano yun? Yung isang kilos, dalawa ang epekto. Yung isa maganda, isa hindi. Pero hindi mo ginusto yung hindi. Wala ka nang magawa. So, sinubukan mo, gamutin. Sa paggagamot, namatay yung bata. Hindi mo ginusto. Pero, nangyari, hindi kaya talaga eh. Kaya yung ganon, pag sinabing double effect, hindi mo ginusto yung effect na hindi maganda. Kailangan mo lang tanggapin na kanya ng buhay. Diba? Gusto ko talaga yung babae ito. Pinakasalan. Eh, nung pinakasalan mo, hinan mo yung kanyang na sa mag-ukaling nanay. Eh, double effect. Maganda yung gusto mo, yung asawa mo, pero yung hindi maganda effect, yung hinan. Hindi ko magagawang pag-iwalay yung dalawa, di ba? So, kung gusto mo siya, kasama yung hinan. Kaya yung iba ayaw mag-ito ng hindi ulita. Para wala yung hinan. So, nandito ay ulita. Okay. Isa pa rin yung paglabag sa ikalibang punto sa iyong pagpatay sa kapwa bunga ng pag-iiganti. Kahit ang dahilan ng unang pagpatay sa kasaysayan ng tao, hindi may larawang lumankain dahil sa tindi ng galit. Ang pagpatay sa kapwa dahil sa puot ay malaking kasalanan dahil ito talagang dinanak. Alright? Dinanak mo. Gusto mong gawin talaga ito. Malaki yung kasalanan, ang rin kasalanan ng pagpatay sa kapwa walang maayos na dahilan. Trip lang. Bakit nasaksak? Trip lang daw. Sabi kasi ano siya eh, nag-initiation sa flat, sabi ng master, saksakin mo nga yun. So, yun mo, trip lang, no? So, o kaya, dahil siya, gusto mong magdakawan, pinatay mo. Success siya sa criminal mo, pinatay mo, para hindi na makapagsalita. Okay? O kaya, dinakasama yung babae, pinatay mo na rin, para wala nang magreklamo ka. No? So, o katuwaan lang, sila na sinasabi, trip lang. Bakit mo pinatay? Lalang.
So, masama din po ito. Ay, hindi naman yung trip lang. Sa David, hindi mo magandang dahilan. Kasi lalo na kung ano, ang pinatay nila yung combat unsteady. And so, gera yan eh. Hindi mo na gusto, kaya lang, gera na eh. Alright? So, kaaway. Ang malabo dito, kapag ang pinatay mo ay mga civilians. No, hindi naman sila lumalaban. So, iba po yun. Pero kapag sundalo din, alam naman ang mga sundalo na pwede silang mamatay sa gera. Alam nilang lahat yan. No? So, wala naman ang sundalo na, ay, pwede na ako mamatay. Eh, wag na ako sundalo. Pwede ka mamatay. Kaya na kasama ko. Alright? Kasalanan din laban sa buhay ang tulungang mamatay ang isang may sakit. Okay, ito yung euthanasia. Lalo bang naghihirap o naghihinalunga at wala nang pag-asang bumalik. Diyos lamang ang maaaring magtakda ng katapusan ng buhay ng tao. Hindi naman kailangan gawin ang lahat para manatiling buhay ang isang tao nasa masumang kalagayan. Yung gagawin ang lahat, hindi po naman gano'n. O ito, nandito yung nais mo sabihin na nila. Ayon sa deklarasyon, Iura et Bona, ibig sabihin ng Iura, mga karapatan, Bona, kabutihan, 1980, 5 ang batayan sa pagpapasya kung gagawin o hindi ang gamutan sa isang maluhaang sakit. Alright? So, batayan ay 5. Itutuloy pa ba ang gamutan o tama na? Okay? So, una, uri ng paggagamot. Yung gagamitin paggagamot ay hindi pa malinaw. Experimental pa lang. Okay? Experimental pa lang. Naalala ko ng isang bayan namin may sakit si Father Roger. Ilan yung iba sa ilan yung Paris Pisamayan natin si Father Roger. Ngayon, nag-stroke na siya. So, comatose na siya. Ngayon, may hindi-desisyonan. Tinawagan ako. Pwede ko sumama sa meeting online. O sige, so 4 kami. Pada provincial, yung economo, tapos ako sa kayong assistant parish priest, si Father Ting, na nakatay-tay. Tapos, ewan ko, parang nakakatakot ng parish priest sa Santa Rosa. So, ngayon, may gusto silang subukan ang drugs, pero walang kasiguraduhan. Experimental yun. Kaya sa ko, na lang. Bawat 6 na bigay daw ng gamot. Bawat bigay ng gamot ay 60,000. So, walang kasiguraduhan. Abay, mahirap. Yung uri ng paggamot, experimental. Kung subok na, iba yun. Subok na naman ito. Pangalawa, panganib. Pag ito ay ginawa natin, pwede siyang mamatay sa operating room. Pag hindi natin ginawa, ay hindi niyang mamamatay yan sa loob ng ating batuan. O, ano yung pipiliin? Okay, pangatlo. Gastos. Magkano kung gagawin 2 million? Ha? Buti po kasi yan nung iba sa inyo, yan, 2 million. Eh, yung iba naman sa atin, yung makahanap ng kakain sa araw-araw. So, gastos. Pagkakataon. Saan ba gagawin ito? Ay, pupunta tayo sa Johns Hopkins sa Maryland sa States. Ako pa. So, pagkakataon. Iba yung, saan gagawin ito? Ay, dyan sa health center. Okay na. So, parang pilong ka na eh. So, okay? Resulta. Pag ito po may ginawa nung mangyayari, ay mabubuhay pa siya. No? Pero hindi na magkakamalay. Ha? Teka po. Buhay na. Wala na mong malay. Okay, resulta. Kaya, pag
mapapagamutan. Ay, sa Switzerland, may ganun. Okay? Bisa na sa atin, pupunta ka sa Maynila, mahirap na eh. No? So, ganun. At di naman talaga maganda ang magiging bunga ng paggamot. Pag ginawa ito kung ano, ay mabubuhay ko siya ng 20 years na malusog. Teka, worth it yan. No? Worth it yan. Ay mabubuhay ko siya ng isang linggo. So, yung resulta. Okay? Resulta. Hindi kailangan gawin ng gamutan. Ito yung tinatawag na di kailangan. Sa English, extraordinary or disproportionate. Kapag extraordinary o disproportionate, walang obligasyon na gawin. At hindi kasalanan pag hindi ginawa. Okay? Hindi kasalanan. So, yung isa kayo, sabi ko ngayon na aneurysm, ano? Sabi ng mga doktor, maganda ko kayo na hindi, para kasi 7,000, para ma-opera ko siya. Sabi ng asawa, saan ako kukuhan mo? Yung nanay, habay, pagkamot yung. Sabi ko, kukuha kayo ba? Maganda. Kasi nga mawala ng allowance yung nanay, no? So talaga may pagkamot. Hindi kailangan. Pag hindi kailangan, walang obligasyon. Okay? Walang obligasyon. Ngayon, paano kapag subalit kung hindi naman ganoon, dapat gawin ng pagpapagamot. Ito yung kailangan gawin, ordinary or proportionate. Okay? Magkano ba? Ay, 200? 200 piso lang. Isang gagawin, itin na ako sa barangay, sa health center. Doon lang. Sure po ba ito? Ay, oo, ha? Wala akong nangatay dyan. Ay, gumagaling, natatakbuhan pagkatapos. Okay na. Ay, sige, gawin na. Okay na. Eh, pag ginawa ko ito doon sa asawa kong sumakoy ng bahay, ano mo mangyayari? Ay, nalakas pa. Ay, huwag na. Ay, huwag na nga. Nalakas pa. Matuluyan na nga sa akin. Okay. So, alright. Hindi kasalanan kapag di ginawa ang di kailangan. Kasalanan kapag di ginawa ang kailangan. Alright? So, pag yung ordinary o proportionate, hindi mo ginawa, kasalanan mo. Kasalanan. Ang di paggawa ng di kailangan na humantong sa pagkamatay ay pagtanggap lamang sa katunayan ng buhay ng tao, ng sakit, ang kamatayan. Hindi mo kasalanan namatay siya. Sino may kasalanan? Yung sakit. Yung virus. Yung ano na yung meron siya. Alright? Yun ang may kasalanan sa pagkamatay niya. Hindi kayo. Eh, hindi namin ginawa ang lahat. Ano hindi mo ginawa ang lahat? Eh, hindi kami namunta. Hindi namin ang benta ng lupa. Sandali. Kailangan ba talaga gawin natin? So, yun na nga. Kasi minsan alam sa ospital, Doktor, gawin niyo po ang lahat. Minsan naharap kasi nasa Makati Med po ako, members of pero committee ng Makati Med, transplant ethics, kaya nalaman ko yung pangalan ni Father Day sa Lawa, kasi lumabas yung pangalan niya sa discussion namin ng mga magpapatransplant. So, member din po ako ng Bioethics Committee, yung education. Member din ako ng isa pang institution, yung Tropical Disease Foundation. So, kaya po sa medical, medyo hasta po ng konti. Kaya ang nakakay ay yung sakit. Hindi mo namin ginawa ang lahat. Lahat ng kaya nyo gawin, ginawa nyo na. Ang gusto nyo gawin nyo, hindi nyo na kaya yung mangutang. Yung magbenta ng kung ano. Pati dapat magbenta. So, hindi naman kailangan ito. Binenta ko lahat. Kung malima yung tatay mo, namatay sa utong naman yung anak mo. Teka sandali. Alright? So, hindi po. Hindi nyo kasalanan kasi yung sakit
6 and 9, tapos 7 and 10, kasi magkasama din po, and then 8. So, bali na ito groups na lang, no? Tapos po na. Anong oras yung gusto ko po din? So, ngayon, Father, kasi it's 12:05. Siguro po okay lang po bang 1? Ganun. Kaya yung 1 o'clock? Opo, kasi Kasi one hour po precious na yung pinagig ko. Wala na po lang. Kasi hindi po, may kwento Yes, sister. Sorry, hindi ko lang. Paano po kung may bawal ng pasyente? Sinabihan po ng doktor, mamatay na wala na po ang pag-asa. Kayo po ang mag-decide. Ano po yun? Kung wala na pong pag-asa, ibig sabihin, ano ang gawin, wala na saysay. So, extraordinary na po yun. Yun yung di kailangan. Kasi kahit anong gawin ninyo, wala nang ibubunga eh. Okay? Ang bunga lang nun ay utang. Hindi mo makikibunga sa iyo. Tataki lang yung utang. Pero, dun sa tao, hindi na mo gagaling. Tinapat na kayo. Hopeless na to. Ano man ang gawin namin, isa sasabi sa iyo ng doktor, alam niyo po, kami gawin ng doktor ng tao lang po, hindi po kami Diyos. No? So, ganun. So, pag ganun po, wala kayong kasalanan kapag hindi niya tinuloy yung ano. Sir, wala sa mga po, yun yung kapil nila. This is okay. Dito po yung sinabi ko kanina, pure and care. Yung mga naka-attach sa kanya, yun ba ay para sa pure, pagpapagaling, o yun ba ay para sa care, pagkaalaga? Kung tungkol sa pagkain, ay kailangan yun kahit nakatubo. Kasi nga po, pag inalis ko yun, ay patay sa buto. Ginuto. Yung oxygen, iba po yun. Yung respirator. Yun ho pwedeng alisin. Kasi hindi naman, iba po yung pagkain doon sa, kasi respirator, tutulong lang sa pagkain. Okay? Hindi po niya sinasubstitute yung pagkain. Yung pagkain, sinasubstitute niya yung pagkain. Alright? Kaya po pwedeng alisin ng respirator. Ngayon, may mga hospital na mali. Pape-permanent kayo at kayo ang pagpapatayin. Mali po yun. Kasi mahirap na mga kayo eh. Yung pag-permanent mo na lang, hirap na kayo. No? At sino ba Pepperman? Sa Pilipinas, kung pwede yung desisyon, kung ang anak may meeting. Pero Pepperman, yung primary, kasi may-display yung po yung hierarchy kung sino eh. Una, asawa. Yun ang unang may responsibilidad, asawa. Okay, wala, asawa. Mga anak. Alright, mga anak na wala na hindi na minor de edad. Yung mga minor de edad, gusto hindi sila sinasama sa desisyon. Pero yung mga ano, ayun, sino doon? Ay, sino? Bahala na kayo mag-desisyon, sino Pepper? Makuya, ikaw na. Ayun. So, basta, Pepper na po. Pero kung nakapag, sa Makati na ganito eh. Basta may waiver na, may perma na, yung mga doktor na magpapatay. Kasi sino naman nakakaintindi sa mga mami na nito. At saka, hirap na kayo ako, yung mga anak, tatagawin pa rin. Ako, pumatay, ako, pumatay. Eh, di na, ano na ano? Eh, ang natin na. Yung mga hospital na maliit na talaga yun. No? Ang importante yung matipag na perma tungkol sa waiver. No? At tapos, ay nakakaintindi sa mga kapatid. Ito, may tagpang ako ba ito? May tanong po. Sige. Okay. Yes, Mr.
Okay. Ang pagpili ba niya sa ospital ay may patutunguhan pa. Kasi pwede yung pagpili niya sa ospital ay extraordinary na, hindi na kailangan. Kasi may iba, halimbawa ka sa gano'n, hospice care ka lang po, ibig sabihin, pwede dalhin sa bahay. Basta maalagaan siya na maayos sa bahay. Halimbawa, yesterday, sorry, kahapon, 25th anniversary ng pagkamatay ng tatay ko, May 2001. Now, cancer po ang sakit ng tatay ko. Todo, kumalat sa liver and so on. So, doon na po namin sa bahay siya dinala. Siyempre po, medyo yun lang po ng sitwasyon namin. Kasi siyempre, doktor ng kapatid ko, surgeon ng bayo ko, nurse ang ipak ko. So, lahat ng kailangan tulong sa bahay pwede. Pati mga dextrose, sila na yun eh, no? Tapos, pwede po mag-alaga nila ng tatay ko, no? So, parang sa bahay na po, alright? Ayun, namatay si Daddy, nakakapatak. Ako doon ang nakauwi. Within 1 minute, nasa bahay ko, kasi pupunta ako na sa Makati. So, nung tinawagan ko ng pamangkin ko, ito, Lolo is dead. Nandito, sabi ko. So, although, wala naman talaga sabi kasi, napadalo ko siya sa Paris Place 1 month before. Kasi siyempre, yung pag-umpisa sa natin. So, yung Paris Place na pag-umpisa. Tapos, Tuesday po yun, Saturday before, nagpas kami sa bahay, at drinking, and so. Tapos sabi ko na nila, mabuti pa, ako'y handa. Kasi naghihintay na lang, pera na. And so, kaya nga po, sabi nga ni Mami, pagkatapos ko pakainin, natuloy daw si Daddy, at yun na. Sabi ko, oh pa, gusto ko si Daddy, ang iba pa. Pero sa bahay ko, no, buti na lang, ipagkatawag na ako, brother ko na sa conclusion, no, yung mga boss ko, tinawagan ko, i-reserve ko yung isang chapel sa parish namin, yung chapel, tapos, yung Bayoda, buti na lang, unang nakauwi ako kasi ito, doktor. Kaya pagdating ng Bayoda, siya nang bubuhan ng death certificate, siya nang nag-accomplish, and so on. So, ano po yun? So, pwede na ako sa bahay, basta kaya lang alagaan yung alis. Okay? Pwede po may uwi, kasi hindi pa talaga hirap sa makapagulogin sa ospital. Nandun pa yun, tapos, sa katapatan, mas madali makasama ito infectious hospital kaysa sa bahay. And so, kung hindi na po talaga makakatulong yung pag-stay sa ospital, iuwi na. Wala na problema. Okay? Sige po. Step tayo. So, let's meet at the